Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga eksperto sa arkeolohiya ang isa sa pinakadahilan kung bakit madami tayong natutuklasan at nalalaman patungkol sa ating kasaysayan. Pero alam mo ba na ang ilan sa kanilang mga nadiskubre ay maaaring bumago sa ating kasalukuyan? Kaya mula sa kayamanang nakasulat sa tanso hanggang sa bangkay sa loob ng statwa ni Buddha ay pag-usapan natin ang 10 diskubreng arkeolohikal na hindi pa rin may paliwanag ng mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Copper Scroll Treasure. Sa dinami-dami ng mga scrolls na nadiskubre ng mga eksperto sa Dead Sea ay ang Copper Scroll na raw ang pinakakakaiba sa lahat. Hindi lamang dahil sa ang mensahe ay talagang isinulat sa literal na tanso, kundi pati na rin sa hindi pa rin matukoy-tukoy hanggang sa ngayon kung saan nga ba talaga ang yaman na sinasabing nakadetalye dito. Dulot na kahit halos 100 taon na noong unang madiskubre ang Copper Scroll, ngunit wala pa rin natutuklas ang kayamanan sa lugar na sinasabi nito ay pinaniniwalaan na ng mga eksperto na peke at hindi totoo kung ano man ang nakasulat dito. Ngunit may ilan pa din ang patuloy na nag-iimbestiga at nag-aaral sa Copper Scroll sa pagnanais na sila ang makadiskubre ng napakalaking kayamanan na sinasabing itinuturo raw nito. Number 9, Misteryo sa kamatayan ni King Tut. Hindi may tatanggi ng isa sa kilalang hari ng sinaunang Ehipto ay si King Tutankhamun. Pero alam mo ba na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung ano ang dahilan ng kanyang kamatayan? Ito ay dahil sa natuklasan ng mga eksperto matapos nilang imbestigahan ng katawan ni King Tut na mayroon siyang sugat sa kanyang ulo at bali sa kanyang binti bago siya tuluyang mamatay na maaaring nagpapakita raw ng pinsala ng hari. Ngunit mayroon din silang nadiskubre na bakterya sa katawan ni King Tut na nagpapakita na nagkaroon siya ng malaria na posible rin daw naging dahilan para maging mahina ang kanyang buto at madaling mabali noong siya ay malapit ng mamatay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ang dahilan ng kamatayan ng isa sa pinakapopular na hari sa sinaunang Ehipto kahit ilang taon na nila itong iniimbestigahan. Number 8, Voynich Manuscript. Mayroong isang librong nadiskubre ang mga archaeologists na kahit pa noong 1912 pa nila nadiskubre ay hindi pa rin nila maintindihan hanggang sa ngayon. At ito ay ang Voynich Manuscript na walang kahit na sinong mayroong kapabilidad na mag-translate kung saan ang tanging idea lamang ng mga eksperto patungkol dito ay ang mga nakaguhit na larawan sa kanyang mga pahina na nagpapakita ng mga kakaibang halaman, mga mitolohiyang nilalang, hubad ng mga babae at pati na rin mga konstelasyon na naging dahilan para paniwalaan ng mga eksperto na nagpapakita ang libro ng mga dapat pakatandaan ng mga babae noong unang panahon upang masiguro ang kanilang kalusugan. Patuloy pa din ang investigasyon ng mga eksperto sa kung ano nga ba ang mensaheng nakapaloob sa Voynich Manuscript, ngunit kung saan inilabas na nila ito sa publiko upang mas mapatas ang posibilidad na may makita silang tao na kayang isalin ang nakasulat dito sa wikang Ingles. Number 7, Antikythera Mechanism. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong makakagamitan mula sa ating kasaysayan na sa sobrang mahirap paniwalaan ay sinasabing ginawa raw ng mga alien kaysa mga tao? Ang isa sa pinakamagandang ehemplo ng ganitong pangyayari ay ang Antikythera Mechanism na binansagang pinakamatandang analog computer sa ating kasaysayan na may kapabilidad na tumukoy ng posisyon ng araw at alamin kung kailan magkakaroon ng eclipse na talaga namang imposible para sa mga sinaunang tao, kung kaya't maraming mga eksperto ang nagsasabi na maaaring patunay raw ang gamit na ito na totoo at tunay nga ang mga alien. Number 6, Noah's Ark. Sigurado ako na pamilyar na tayong lahat sa Noah's Ark kung saan ito ang ginamit ni Noah ayon sa Biblia upang iligtas ang populasyon ng mga nilalang sa ating planeta. Pero alam mo ba na ang sadyang popular na barko na ito ay posible raw matatagpuan sa kasalukuyang panahon? Matapos pag-aralan ng mga eksperto ang Biblia ay napagalaman nila na ang Noah's Ark ay huling dumako sa sinaunang kaharian ng Urartu na matatagpuan sa bansang Turkey, kung saan maniwala ka man o sa hindi ay nakatuklas sila ng isang kakaibang hugis sa bundok Ararat na madali lamang nating mapagkakamalan na isang dambuhalang barkong natabunan lamang ng lupa.
Agad inimbestigahan ng mga eksperto kung ano nga ba ang bato na ito na may kakaibang hugis na mabilis naman nilang natukoy na normal na parte lamang ng bulkan. Ngunit hindi pa rin may tatanggi na kung sakaling matuklasan nga natin ang Noah's Ark ay sa bansang Turkey ang pinakamataas na posibilidad na pinaglalagyan nito. Number 5, bakas sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Ang karagatang Pasipiko ang pinakamalalim na karagatan sa ating planeta kung saan hindi na may tatanggi na napakadaming mga kakaibang bagay ang posible nating madiskubre dito, kagaya na lamang ng natuklasan ng mga eksperto na mga bakas sa sahig ng dagat na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy kung saan nga ba nagmula. Makikita sa larawan na ito na nakuhanan ng mga eksperto sa kailalim ng karagatang Pasipiko ang tila babakas sa sahig ng tubig na mayroong 2.5 metro na haba at 13 pulgada ang lalim na nananatili pa ring misteryo kung saan nagmula, kung saan ang pinaniniwalaan ng mga eksperto na may sala sa paggawa ng bakas na ito ay ang mga dambuhalang balyena. Ngunit dahil kalimitan lamang pumupunta ang mga balyena sa malalim na parte ng karagatan, ay talaga namang hindi pa rin masigurado ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ng dambuhalang bakas na ito sa kailaliman ng Pasipiko. Number 4, pork clock. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroon ng relo kahit pa noong unang panahon? Ang isa sa pinakaunang relo sa ating kasaysayan ay ang tinatawag ngayon ng mga eksperto na pork clock. Dulot ng bagay na ito ay tila ba isang orasan na mayroong hugis na parang isang hamon. Na maniwala ka man o sa India ay may kakayanan daw na sabihin ang oras at petsa kung gagamitin ng tama, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang katalino ang mga tao kahit pa noong sinaunang panahon. Ang pork clock ay sinasabing nanggaling pa sa panahon ng Roman Empire na kilala sa kanilang mga nakamamanghang lika at imbensyon na talaga namang humubog sa sibilisasyon natin sa ngayon. Number 3, isla ng mangkukulam. Alam mo ba na kung bibisita ka sa bansang Sweden ay mayroong isang isla na sigurado akong parehong nanaisin mong bisitahin at layuan? Ito ay ang Bladjungfrun na kilala bilang tirahan ng mga mangkukulam noong unang panahon, kung saan matatagpuan sa loob ng islang napakaraming mga rebulto at mga inayos na bato na ginamit raw noon pa sa mga sinaunang ritual na nagbibigay ng milagro sa mga residente ng lugar. Kahit na matagal nang itinigil ang kagawian ng mga mangkukulam sa isla, ay nananatili pa rin dito ang mga kagamitan ng mga sinaunang residente na marami ang naniniwala na parehong magbibigay daw ng swerte sa lahat ng bibisita o kamalasan sa kahit na sinong magtatangkang sumira sa mga rebulto sa isla. Number 2, ang lihim ng templo ng Padmanabha Swami. Hindi na bago sa ating kalaman na ang sinaunang templo o establishmento ay naglalaman ng mga nakamamanghang bagay na talaga namang gugulat sa kahit na sino. Pero alam mo ba na mayroong isang templo sa bansang India kung saan matatagpuan ang isang vault na kahit pa alam na ng mga tao na naglalaman ng maraming kayamanan ay wala pa rin nagtatangkang magbukas nito? Bakit kaya? Ito ay ang vault sa templo ng Padmanabha Swami na sinasabing naglalaman raw ng napakaraming ginto, pilak at iba pang mamahalin ng mga bagay na talaga namang magpapayaman sa kahit na sinong makakakuha nito. Ngunit dahil walang kahit na sino ang may kayang magbukas ng pinto, ayon sa paniniwala ng mga residente na naglalaman rin daw ng malaking ahas nagbabantay sa yaman, ay talaga namang nananatili pa rin sarado ang vault na ito kahit pa maraming mga tao nang nagtatangka sa yaman na kanyang itinatago. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng nahukay na bangkay umano ng isang dambuhalang anghel na talaga namang gumulat sa lahat ng nakadiskubre, kung saan kahit na marami ang nagsasabi na peke at ginamit lamang na props ang bagay na ito para sa isang pelikula. Ngunit hindi nila mabigay ang pangalan ng pelikula na pinaggamitan nito, kaya naman patuloy pa rin ang debate kung totoo nga bang nahukay nilang bangkay ng isang anghel. Number 1, sikreto ng statwa ni Buddha. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang monghe mula sa bansang China na noong namatay siya ay napagdesisyonan na ilagay ang kanyang katawan sa loob ng statwa ni Buddha? Ganito ang natuklasan ng mga eksperto sa estatwa ng nakaupang Buddha na ito, na kung saan natuklasan nila ang bangkay ng isang monghe.
na matapos nilang imbestigahan ay napag-alaman na namatay 1,000 at 100 taon nang nakararaan. Na maniwala ka man o sa hindi, ay sinasabing hindi naging dahilan para maagnas ang katawan ng monghe, kung saan ang pagtago niya raw sa loob ng statwa ni Buddha ay naging dahilan para ma-preserve ang kanyang katawan hanggang sa kanyang utak na nadiskubre nilang buo pa. Ang pagkatuklas ng mga eksperto sa bangkay sa loob ng statwa ng Buddha ay naging dahilan para marami sa kanila ang mag-imbestiga sa marami pang estatwa sa pag-asang makadiskubre pa sila ng mga bangkay na nagtatago sa loob nito. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga eksperto ang nag-iimbestiga at nag-aaral sa ating planeta upang matukoy at malaman natin ang ating mayamang kasaysayan. Kaya naman para sa'yo, alin sa mga nadiskubring ito ang pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.